May ilang insidente ng pamimili ng boto, ito na yung vote buying, ang naitala ng otoridad sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa Pangasinan, may naarestong namimigay umano ng groceries. Ayan, kahit naman grocery talaga naman. Bawal. Na may kalakip na flyer ng isang kandidato sa pagkapunong barangay. Makibalita tayo live kay Joyce Segui ng GMA Dagupan. Joyce? Maki, ang pagtunog ng school bell kanina, eksakto alas 3 ng hapon dito sa North Central Elementary School sa Dagupan City ang siyang hudyat ng pormal na pagsasara ng mga polling precincts dito. Arestado ang dalawang lalaking ito matapos maaktuhang umano'y namimigay ng grocery items sa mga residente ng Barangay Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. Kasama ng grocery items sa mga flyers ng isang kandidatong tumatakbong kapitan sa barangay. Pinabulaanan naman ng dalawa ang paratang. Sinubukan ng GMA News na kunan ng pahayag ang sangkot ng kandidato pero wala raw ito sa kanyang bahay at hindi rin makontak ang kanyang cellphone number. Sa isang buwang pagpapatupad ng COMELEC gun ban sa Pangasinan, 22 katao na ang naaresto ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, habang isa naman ang inaresto dahil sa paglabag sa liquor ban. Karamihan kasi under the influence of liquor yung iba, no? So siguro nawawala yung consciousness nila sa gun ban. Yung gun ban po natin magtatagal hanggang November 12, no? At the end of ng election period. Yung ating liquor ban naman ay magtatapos mamayang midnight. Pwede na po silang umilong. Sa kabila ng malayong lakaran, hindi pinalagpas sa mga residente ng bulubunduking lugar ng Sitio Mapita sa Aguilar, Pangasinan ang pagboto. Kaninang 6:48 ng umaga, nakarating ang mga election paraphernalia sa Sitio Mapita, pero maaga pa rin silang nakapagsimula. Nasa mahigit 300 lang kasi ang registered voters dito at kadalasan, bago pa mag-alas 3, halos nakaboto na raw ang lahat ng mga residente. Binuo ng Pangasinan Police Provincial Office ngayong eleksyon ang Provincial Election Monitoring Action Center o PEMAC para sa mapayapang eleksyon. Hinati ito sa kada distrito ng Pangasinan. Lahat ng pangyayari tungkol sa eleksyon, minomonitor at itinatala ng PEMAC. Mula sa pag-release sa mga balota, bilangan ng boto at pagbalik sa election returns sa COMELEC. Nakabantay rin ng iba't ibang pwersa ng otoridad kabilang PPSC, SWAT, AFP at RPSB. Lumabas nga na hindi pa tapos yung canvassing kasi may problema. Ngayon, lalapit kami dito. Sinong pinakamalapit? So kung wala namang problema, halimbawa ito, tapos naman ang Bugalyon. So lilipat namin to. So Asis, Aguilar, ikaw, Orbis, tapos ka na ba? Ganon ang movement. So madali na sa amin officers namin or sa PPO level kung paano niya i-utilize yung mga units niya. Halintulad sa quick count ang PEMAC ng Pangasinan Police. Nakadepende nga lang ito sa pagtitext sa mga itinalagang police sa polling centers. At kung ang mga polling center na walang cellular o network signal naman ang problema, may tugon na rin daw sila rito. Ang ginagamit namin ngayon ay para may real time kami na inventory nung anong nangyayari sa field. Maki, sa ginawa natin pag-iikot kanina sa mga polling precincts, napansin naman natin na wala na tayong mga kapuso na humabol o nasa linya pa right after no 3 p.m. nga na deadline. After nga nung pagsasara ng mga polling precincts, ad na rin na naghanda itong mga BETs para nga magsimula na ng bilangan. Sa ngayon, kasalukuyan nang nagkakaroon ng bilangan sa ilang mga polling precincts dito sa North Central Elementary School sa Dagupan City. Mas ginusto daw ng mga BETs na agahan ang pagbibilang na sa ganun ay mas maaga at mas mabilis silang matapos. Yan muna ang latest mula dito sa Pangasinan. Joyce Segui, Nagbabalita, Pilipinas.